araw sa ating lahat. Sa araw na ito, atin namang tatalakayin ang 10 natatanging nobelang Filipino. Ang una ay ang Canal de la Reina ni Liwayway A. Arceo. Sa kwentong ito, maraming nakikitang isyong panlipunan sa nobela. Bukod sa kahirapan ay makikita rin ang tungkol sa korupsyon, sa pagnanais ni Teodora Tentay na magkapa sa kanya ang mga lupain sa Canal de la Reina. Maging ang mga pulis at mismong mayor ay sinuhulan niya. Hanggang sa ngayon ay nagaganap pa rin ito sa iba't ibang panig ng ating bansa. Maliit man o mataas na tao ay nasasangkot sa ganitong mga gawain. Dahil dito, buhay ng mga mamayan ang naapektuhan, bumababa na rin tuloy ang ekonomiya at dahil hindi naging maayos ang pamamalakad ng batas ng ating bansa. Ang sunod ay ang banaag at sikat ni Lope K. Santos. Ang mga tauhan ay Delfin, pangunahing tauhan ay isang mahirap na periodista. Felipe, isang anak mayaman. Manny, nakatakdang ikasal kay Delfin. Si Tentay naman ang minamahal siya ni Felipe. Ang kwentong ito ay umiinog ang mga dahon ng nobelang ito sa buhay ni Delfin, sa kanyang pag-ibig sa isang dalagang anak ng mayamang nagmamay-ari ng lupa. Ang banaag at sikat kumakatawan sa katagang mula sa maagang pagbubukang liwayway hanggang sa ganap na pagkalat ng liwanag ng araw, from early dawn to full night. At Delfin ang kasaysayan ng anarkismo at sosyalismo, ang paglaganap nito sa Europa, sa Aprika at sa Estados Unidos. Sinabi ni Felipe na ang ibang buhay na napuputi sa pagpapalago ng mga ideyang makamaralita at kakaunti kung ipaparis sa nakapamaraming tao na araw-araw ay ipinapahirapan. Subalit, matigas ang panindigan ni Delfin laban sa anumang paraang magiging daan ng pagdanak ng dugo. Sa kabila ng pagkakaibang ito ng kanilang panindigan, ay nagkaisa sila sa pagsasabi sa kanilang pag-alis sa libingan. Noong gumagabi na, tayo na, iwan natin at palipasin ang diin ng gabi. Ang sunod naman ay ang Lalaki sa Dilim na isinulat ni Benjamin P. Pascual. Ang tauhan ay si Rafael Cuevas, ang lalaki sa dilim na gumahasa kay Ligaya. Isang mayaman na mahilig sa babae at doktor sa mata na anak ni Don Benito. Kalaunan ay nagbago upang itama ang kanyang mga nagawang mali. Si Ligaya ang bulag na naghahasa ni Rafael, isang menor de edad na tumigil sa pag-aaral ng dahil sa kapansanan. May magandang prinsipyo sa buhay dahil hindi niya ipinalaglag ang bata at nakatayo siya naranasang karahasan. Si Aling Sela, ang ina ni Ligaya, handang magsikripisyo para sa kinabukasan ng 2 anak. Si Seto, ang nakababatang kapatid ni Ligaya, siya ang umalalay kay Ligaya kapag kailangan pumunta sa saan. Si Margarita, ang asawa ni Rafael at anak ni Mr. Carrasco, isang opera singer na mahilig manlalaki, hindi niya alam ang realidad ng buhay dahil sa impluwensyang kanluranin. Sa kwentong ito, si Rafael ang sentro ng kwento. Siya'y mayaman, edukado, ophthalmologist, tomador at higit sa lahat ay babaero. Si Ligaya naman ang bulag, di nakapag-aral at biktima ng gahasa. Sa duloy mababatid ang pisikal na pagkabulag ni Ligaya, siyang nagbigay liwanag sa katauhang dilim ni Rafael. Nagwakas lamang ang siklon ng kapwang luminaw ang paningin ni Rafael dahil sa pag-ibig, at Ligaya dahil sa matagumpay na operasyon. Samantala ay nagsanib din ang 2 lunan na kinakatawan ni Rafael. May kaya at si Ligaya naman ay maralita. At nagluwal iyon ng bagong pag-asa sa 2 tauhan.
Ang sunod ay sa mga kuko ng liwanag ni Edgardo M. Reyes. Ang mga tauhan dito ay si Julio, ang isang mangingisdang taga Marinduque, pumunta ng Maynila upang hanapin ang kanyang kasintahang si Ligaya. Ligaya Paraiso, kasintahan ni Julio na lumuwas ng Maynila. Paul, matalik na kaibigan ni Julio. At si Atong naman ang mabait na kaibigan ni Julio. Sa mga kuko ng liwanag ay isang nobelang tumatalakay sa kahirapan, pagsasamantala at kawalang katarungan sa lipunan. Ang sentro ng kwento ay isang binatang probinsyano na si Julio Madiaga, na naglakbay patungong Maynila upang hanapin ang kanyang kasintahang si Ligaya Paraiso, na naakit at nadala ng isang mapanlinlang na recruiter upang magtrabaho sa lungsod. Sa kanyang paglalakbay, naranasan ni Julio ang matitinding kahirapan at pananamantala, lalo na bilang isang construction worker. Nasaksihan niya ang marahas at mapang-abusong kalagayan ng mga manggagawa at ang bulok na sistemang panlipunan. Sa kabila ng pagsubok, hindi siya tumigil sa paghahanap kay Ligaya. Nang sa wakas natagpuan niya si Ligaya, nagdiskubre niyang ginawang kalapating mababa ang lipad ang babae ng isang mayamang inchik. Sa kanilang pagtatangkang makalaya mula sa masalimuot na kalagayan, nauwi ito sa trahedya. Nauwi si Julio sa karahasan, paghihiganti at sa huli isang trahedyang hindi niya matakasan. Ang sunod ay ang Madaling Araw ni Inigo Ed Regalado. Ang Madaling Araw ay isang nobelang isinulat ni Inigo Ed Regalado noong panahon ng mga Amerikano sa Pilipinas. Ito ay isang nobelang politika at romantiko na sumasalamin sa mga suliranin ng lipunan, lalo na ang kahirapan, katiwalian at ang laban para sa kalayaan. Sa kwentong ito ay umiikot sa dalawang pangunahing tauhan na si Rafael at Liwayway. Si Rafael ay isang makabayang Pilipino na masigasig sa adhikaing magbago ang lipunan. Si Liwayway naman ay isang dalagang may malasakit sa bayan at sumusuporta sa kilosang makabayan sa kanilang pag-iibigan. Nasasalamin ang paghahangad ng bagong pag-asa at pagbabago para sa Pilipinas. Sa gitna ng kanilang pagmamahalan ay isang kanilang pakikibaka laban sa mga suliraning panlipunan at politikal, katiwalian sa pamahalaan, sa pagsasamantala ng mga may kapangyarihan at ang mabagal na pag-unlad ng bayan. Ang Madaling Araw ay sagisag ng bagong simula, pagbabagong inaasam ng mga Pilipino matapos ang dilim ng kolonyalismo at katiwalian. Diyan po nagtatapos ang aking talakayan. Maraming salamat. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Halima Sahil, ang huling tagapagdaloy. Ang paksang aking pong tatalakay na tungkol sa 10 natatanging nobelang Filipino. Ito po ay karugtong lamang ng tinalakay ni Binibining Samson, na kung saan ay pag-uusapan natin ang ika-6 hanggang sa ika-10 nobelang Filipino na aming nasaliksik. Ngayon ay dumako na tayo sa ika-5 nobela. Ito ay ang Luha ng Buhaya na isinulat ni Amado V. Hernandez. Ngunit bago natin tatalakayin ng buod, ay kilalanin muna natin kung sino si Hernandez. Siya ay ipinanganak noong 13 ng Setyembre, taong 1903 sa Tondo, Maynila. Kinilalang makata ng ilaw at panitik noong 1925, patnubay ng sining at kalinangan ng lungsod Maynila noong 1964 at tanglaw ng lahi ng Ateneo de Manila noong 1970. Siya ay hinirang na pambansang alagad ng sining sa panitikan noong 1973 at mas kilala siya bilang kaamado sa kanyang mga kaibigan at kasama sa kilusang paggawa.
Kinilala siya dahil sa maakdang makabayan at nakikisangkot sa mga problemang panlipunan at dahil sa kanyang totoong paglahok sa organisasyong pampolitika. Ngayon ay dumako na tayo sa buod ng nobela. Ang nobela ay tungkol sa pagkakaisa ng mga magsasaka at squatter sa sampilong upang ipagtanggol ang kanilang mga karapatan laban sa mga mayayaman. Pinamumunuan ni Bandong ang pagkakaisa ng mga tauhan upang makamit ang hustisya at kalayaan. So sa madaling salita, ang nobela ay tungkol sa labanan sa pagitan ng mga mahihirap na magsasaka at mga mayayamang kapitalista. Ito naman ang mga pangunahing tauhan. Una na rito ay si Maestro Bandong Cruz. Isa siyang gurong itinalagang pansamantalang prinsipal sa isang paaralan sa Sampilong. Ang ikalawa ay si Andres, isang leader ng kooperatiba ng mga squatter sa industriyang pantahanan. Siya ang natatanging tagapagmana ng mga lupaing inangkin ng mga grande. Ang mga grande ito ay ang mga mayamang kapitalista na umangkin sa lupain ng mga magsasaka. Ang ikatlo ay si Pilipinas o Pina, ang pinakamagandang dalaga sa baryong parehong iniibig ni Bandong at Dislao. Si Dislao naman siya ay ang katiwala ng mga grande at bodyguard ni Don Severo. Siya rin ang ingat yaman ng samahan ng mga magulang at guro. Ang ikalima ay si Doña Leona Grande, ang anak ni Kapitan Melchor na namamahala sa malaking lupain sa Sampilong. Siya ang asawa ni Don Severo na mukha namang bata kaysa gulang niyang 49. At ang panghuli ay si Don Severo Grande o Berong. Siya ay asawa ni Doña Leona na mukhang matanda kaysa kanyang 52 taong gulang. Ang tagpuan naman ng nobela ay sa Sampilong. Sa bayang ito, sa isang probinsya sa kalagitnaang Luzon, halos naganap ang mga pangyayari sa nobela. Ano-ano naman ang mga dulog na ginamit? Una ay ang nobela ay kinakitaan ng pananaw realismo. Masasabing ito ay nagtataglay ng ganitong pananaw sapagkat ito ay nagpapakita ng katotohanan kinakaharap ng maraming Pilipino. Makatotohanan ang paglalarawan o paglalahad ng mga pangyayari sa nobela na tila ba'y tumutulay sa mga mambabasa upang ipag-ugnay ang agos ng kwento sa realidad. Ikalawa ay ito rin ay nagtataglay ng pananaw Marxismo. Dahil litaw na litaw kaagad sa simula pa lang ng nobela ang tunggalian sa pagitan ng mayayaman at mahihirap. Ipinakita rito ng mga taong inapi ay nagkaisa upang ipaglaban ang kanilang mga karapatan at sa huli ay nalaman nila na ang lupang pagmamay-ari ng mga grande ay hindi talaga sa kanila, kundi ay kay Andres na isang magsasaka. Ang ikapitong nobela naman ay ang Dugo sa Bukang Liwayway ni Rogelio Sicat. Kilalanin muna natin si Rogelio Sicat. Siya ay ipinanganak noong 26 ng Hunyo, taong 1940 sa Alua, San Isidro, Nueva Ecija. Isa siyang Pilipinong piksyonista, mandudula, taga-salinwika at tagapagturo. Nakatanggap siya ng maraming pampanitikang premyo. Siya ay tanyag dahil sa Impeng Negro, ang kanyang maikling kwento na nagwagi ng gantimpalang palangka noong 1962 sa Filipino. Narito ang buod ng Dugo sa Bukang Liwayway. Ito ay may 3 bahagi. Ang unang bahagi ay nagsimula ang kwento kay Tano, isang magsasaka na namatay ng asawa matapos nitong manganak sa anak nilang si Simon, na siya namang pangunahing tauhan. Labis namang dinamdam ni Tano ang pagkamatay ng kanyang asawa, kaya't napagdesisyonan niyang manirahan na lamang sa bukid kasamang anak. Pinag-aral ni Tano ang kanyang anak na si Simon dahil ayaw niyang gawin sa anak ang ginawa ng ibang magsasaka sa nayon, na kapag natuto ng magbasa at magsulat ay ayos na. Ang ikalawang bahagi naman ay ang pagbabalik ng mag-ama sa nayon. Ngunit sa kasamang palad, namatay si Tano dahil sa isang karamdaman.
Si Simon naman ay nagpatuloy ng pag-aaral at kumayod. Sa muling pagbalik niya, nadatnan niya ang pagkasira ng mga puntod ng kanyang mga magulang na nooy nabili ng mga Borja, ang lupaing kinatitirikan ng mga labi nito. Iniwan muli ni Simon ang nayon na may dalang galit at pangakong paghihiganti. Sa ikatlong bahagi naman ay ang pagbabalik ni Simon. Nakamit niya ang kanyang minimithi sa buhay, ang paghihiganti. Kinalaban niya ang negosyo ng mga Borja, pero hindi lamang paghihiganti ang nasa isip niya. Hindi niya pa rin nakalimutan ang nayon. Ipinagpatayo niya ito ng eskwelahan para sa mga magsasaka. Sa huli, namatay si Simon matapos siyang walang awang barilin ni Borja sa dibdib. Sa kanyang pagkamatay, ang pangalang Simon ay hindi malilimutan ng mga tao sa nayon, dahil si Simon ay isang magbubukid na di nakalimot sa kanyang pinagmulan. Narito naman ang mga pangunahing tauhan sa nobela. Una na riyan ay si Tano, isang magsasaka sa San Roque. Siya ang tatay ni Simon na pinalaki niya ng mag-isa. Ang ikalawa ay si Simon, siya ang sumisilbing bida ng kwento. Siya ay ang anak ni Tano at ni Melang na namatay nung pinanganak si Simon. Ang ikatlo ay si Eduardo, isang kaibigan ni Simon na tumulong sa kanya sa mga oras na kinakailangan niya. At ang ikaapat ay sina Patemo at Alejandro Borja. Sila ang pinakamayaman na pamilya sa San Roque. Sila ang sumisilbing mga kontrabida ng kwento. At ang panghuli ay si Katindeng. Siya ang nanay ni Eduardo at nagsilbing nanay ni Simon. Narito naman ang tagpuan. Ang tagpuan ay naganap sa bayan ng San Roque. Ang bayan ng San Roque ay gumanap ng isang napakalagang papel. Inihahayag nito ang gawaan ng mga magsasaka, ang kabukiran. Ang sinilangang bayan ng San Isidro Nueva Ecija, ang San Roque sa nobela. Edukasyon ang aral na binibigyang diin sa nobela. Mahalaga ang edukasyon at ito lamang ang tanging pamana ng mga magulang na hindi mananakaw ninuman. Subalit sa bansa ay laganap ang kahirapan. Ito ang dahilan kung kaya't marami ang hindi nakapag-aral, lalong-lalo na sa mga magsasaka. Ang sunod na nobelang ating tatalakayin ay Maynila sa mga kuko ng liwanag. Ito ay isinulat ni Edgardo M. Reyes. Si Reyes ay ipinanganak noong 20 ng Setyembre taong 1936. Siya ang isa sa mga tinaguriang haligi ng kontemporaryong panitikang Pilipino. Bukod sa pagiging isang manunulat, si Edgardo ay isa ring mahusay na screenwriter, nobelista at kwentista. Buod. Ang kwento ay tungkol sa mangingisdang si Julio Madiaga na nakipagsapalaran sa magulong syudad ng Maynila upang hanapin ang nawawala niyang kasintahang si Ligaya Paraiso. At sa kasagsagan ng kanyang paghahanap ay unti-unti niyang nakita ang tunay na anyo ng Maynila. Narito ang mga pangunahing tauhan. Una na riyan ay si Julio. Siya ay isang mangingisdang taga Marinduque na pumunta sa Maynila upang hanapin ang kanyang kasintahang si Ligaya. Sunod ay si Ligaya Paraiso. Siya ay ang kasintahan ni Julio na lumuwas sa Maynila dahil pinangakuan siyang bibigyan ng trabaho ngunit naging biktima ng prostitusyon. Sunod ay si Paul, ang matalik na kaibigan ni Julio na laging tumutulong sa kanyang mga problema. Sunod naman ay si Atong, siya ang mabait na kaibigan ni Julio na nakatrabaho niya sa isang construction site. At ang panghuli ay si Atek, isang inchik na bumili kay Ligaya sa prostitusyon. Nagkagusto siya rito kaya pinakasalan niya. Tagpuan. Ang kwento ay naganap sa lungsod ng Maynila. Punto de vista. Unang panauhan o first person point of view. Ang kwento ay sinulat mula sa perspektiba ni Julio, ang pangunahing tauhan. Kaya't ang mga karanasan, saloobin at emosyon ni Julio ang siyang binibigyan ng pansin sa buong nobela.
Sa pamamagitan ng kanyang pananaw, mas malalim na nauunawaan ang kanyang buhay at pakikibaka sa ilalim ng matinding hirap at pang-aapi sa lipunan. Dulog, teoryang realismo. Dahil ipinapakita ang makatotohanang mga pagsubok o kahirapan na hinaharap ng mga tauhan sa kwento. Ang halimbawa nito ay ang hirap at pang-aabuso na naranasan ni Julio dahil siya ay mahirap lamang. Bakit Maynila sa mga kuko ng liwanag ang pamagat ng nobela? Ang Maynila ay nagsisilbing lugar ng paghihirap at ang lugar ng ginhawa ng mga tauhan sa akda. Ang kuko naman ay sumisimbolo sa hirap at pagsubok na nararanasan ng mga tauhan sa lungsod ng Maynila. Ang liwanag ay sumisimbolo sa pag-asa at paginhawa. Sa mga kuko ng liwanag, ito ay nangangahulugang mga hirap at pagsubok na nararanasan bago makitang pag-asa at kaginhawaan. Ang halimbawa nito ay ang dumaan sa maraming pagsubok si Julio bago makita si Ligaya. Napapanahon pa rin ang paksa ng nobela dahil hanggang ngayon may mga taga-probinsya pa rin na inaalok at pinangangakuan ng magandang trabaho o buhay sa Maynila. Pero kabaliktaran naman ang nangyayari pagdating nila sa syudad. Hindi lang sa Maynila, may mga illegal recruiter din na nag-aalok na magbibigay ng magandang trabaho sa ibang bansa. Pero pagdating doon, sila ay kapit sa patalim. Dumako na tayo ngayon sa ikasyam na nobela. Ito ay ang Bata-Bata, Paano Ka Ginawa ni Luwalhati Bautista. Si Luwalhati Bautista ay pinanganak noong 2 ng Disyembre taong 1945 sa Tondo, Maynila. Siya ay isang bantog na babaeng Pilipinong manunulat. Kadalasan ang mga akda niya ay nasa anyong nobela o maikling kwento. Pero nakalikha na rin siya ng ilang akdang pampelikula. Narito ang buod ng nobela. Sinasalaysay ng katha ang buhay ni Lea, isang nagtatrabahong ina, may 2 anak, isang batang babae at isang batang lalaki. Kung kaya't makikita rito ang paglalarawan ng pananaw ng lipunan tungkol sa kababaihan, pagiging ina at ang kung paano ganapin ng ina ang kanyang pagiging magulang sa makabagong panahon. Narito naman ang mga pangunahing tauhan. Lea Bustamante. Siya ay isang mapag-aruga at mapagmahal na ina. Nagtatrabaho siya sa isang human rights organization. Nagkaroon ng 2 asawa at matyagang binubuhay ang kanyang 2 anak. Oji at Maya, sila ang mga anak ni Lea. Si Rafi naman ang naging unang asawa ni Lea at iniwan niya nang magkaroon ng trabaho sa Surigao. Siya ang ama ni Oji, ang panganay na anak ni Lea. At ang panghuli ay si Ding. Siya naman ay ang pangalawang asawa ni Lea. Siya ang ama ni Maya. Tagpuan. Ang nobela ay naganap sa bahay ni Lea. Dito halos nangyari ang buong pangyayari. Ang panahon, ang nobela ay isinulat sa panahon ng martial law na kung saan ipinahayag sa nobela ang patayang nagaganap sa bansa, ang pagpatay kay Aquino sa airport at ang pagprotesta ng mga mamamayan. Punto de vista. Third person point of view dahil nakabata ito sa obserbasyon at pananaw ng mayakda. Ang dulog naman ay feminismo sapagkat babae ang pangunahing tauhan ng nobela. Ipinakita sa nobela kung gaano katatag si Lea sa mga pagsubok na dumating sa kanya. Naipakita rin ang kanyang pagmamahal sa kanyang 2 anak na kung saan na kahit na may posibilidad na sumama ang kanyang mga anak sa kanilang ama, pero hinayaan niya pa rin ang mga ito na sila mismo ang pumili at magdesisyon kung kanino sila sasama. Pinakita rin sa nobela ang pakikipagsabayan ng mga kababaihan sa mga kalalakihan na kung saan mas pinili ni Lea na ang kanyang trabaho kaysa kay Rafi. Naisaad din sa nobela ang mga palaban na kababaihan
sa paglalaban nila sa kanilang karapatan. Naipahayag din ang pagsali ng mga kababaihan sa protesta laban sa nagaganap na martial law sa bansa. Ang mensahe ay sa pamamagitan ni Leah, ipinakita ng manunulat na hindi sa lahat ng panahon magiging tahimik ang buhay ng isang tao. Kailangang magpasya at makibaka sa agos ng buhay. Patuloy tayo naghahanap ng kalayaan. Tulad ni Leah na ayaw manatili sa kanyang maliit na papel na pagiging asawa lang ng kalalakihan, mas mainam na sa kanya ang magkaroon ng silbi sa lipunang kanyang ginagalawan. Ngayong modernong panahon, ang mga kababaihan ay masasabi ng karamay ng kalalakihan sa lahat ng bagay. Kaya na nitong gawin ang kahit na anong trabaho ng isang lalaki. 10 at panghuling nobela ay Titser ni Liwayway Arceo. Si Arceo ay isang kilalang manunulat, editor at scriptwriter para sa radyo. Ayon sa isang kritikong nag-aaral ukol sa panahon ng dekada 40, feminista na ang turing kay Liwayway Arceo. Ito ay bago pa man mauso ang katagang feminista. Bukod sa pagiging isang manunulat, ipinakita rin ni Arceo ang kanyang husay bilang isang aktres. Ipinamalas niya ito sa isang Hapon at Pilipinong pelikula na pinamagatang Tatlong Maria. Buod. Ang nobela ay sumesentro sa buhay ng mag-asawang Amelita at Mauro na kapwa pinili ang propesyon ng pagtuturo. Nakapokus ang naratibo sa mariing di pagsang-ayon ni Aling Rosa, ang ina ni Amelita, sa pagsasamahan ng dalawa, sapagkat ang kanyang 4 na anak ay nakapagtapos sa kolehiyo ng may titulo. Tutol si Aling Rosa sa pagkuha ng kursong edukasyon ng kanyang bunso. Dala na rin ang kaisipang hindi titulong may tuturing ang pagiging teacher. Bukod pa sa kakarampot na sweldong nakukuha ng anak. Gayunpaman, nakahanap ng pag-asa si Aling Rosa sa katauhan ni Osmundo, isang binata mula sa pamilya ng mga asendero na sumusuyo kay Amelita. Subalit nabigo muli si Aling Rosa sapagkat iba ang iniibig ng kanyang dalaga, at ito'y walang iba kung hindi si Mauro, na isang guro rin sa pampublikong paaralan. Nang malaman na ipapakasal siya ni Aling Rosa sa binatang si Osmundo, agad na nakipag-isang dibdib si Amelita kay Mauro. Mga pangunahing tauhan. Amelita, ang pangunahing tauhan ng nobela na nagpamalas ng kakaibang katapangan sa pagpapahayag ng ibang desisyon sa kabila ng ibang plano na nais ng ina para sa kanya. Aling Rosa, ang tuso at mapangaping ina ni Amelita. Mauro, katulad ring titser ni Amelita at hindi nagtagal sila ay naging mag-asawa. Siya ang inspirasyon ni Amelita noong naging guro niya ito upang pasukin ang mundo ng pagtuturo. Osmundo, isang mayamang binata na umiibig kay Amelita. Mangambo, maunawain na ama ni Amelita na mas nakakaintindi kaysa sa kanyang ina. Aling edad, ang ina ni Mauro na bukas loob na tinanggap si Amelita at itinuring para na rin isang anak. Rosalida o Lida, ang matalino at mapagmahal na anak ni Mauro at Amelita. Sina Felisa, Norberto at Jose. Sila ang mga kapatid ni Amelita na ayon kay Aling Rosa, sila daw ay may sinasabi. Si Felisa ay isang obigaini, si Jose ay isang inhinyero, habang si Norberto naman ay nagtatrabaho sa ibang bansa. Sila tinaman siya ang batang pinalaki sa layaw ng magulang at paboritong apo ni Aling Rosa. Tagpuan. Sa bahay ng pamilya ni na Amelita, sa bahay ng pamilya ni na Mauro, paaralan at klinika. Ang suliranin sa nobela ay ang pagtutol ng ina ni Amelita na si Aling Rosa sa pagkuha ni Amelita ng kursong edukasyon at ayaw rin ni Aling Rosa kay Mauro.
dahil si Mauro ay isa lang daw na tagapagturo sa paaralan na kakarampot lang ang sweldo at nais rin ipakasal ni Aling Rosa ang kanyang anak na si Amelita kay Osmundo. Punto de vista. Ikatlong panauhan o third person point of view dahil gumamit ng siya o sila sa pagtukoy sa mga tauhan. Ang dulog ay teoryang realismo dahil tugon nito ang tungkol sa katotohanang pangyayari sa ating lipunan at teoryang romantisismo dahil sa pag-iibigan ng pangunahing tauhan. Ang aral naman ay hindi lamang sa salapi umiikot ang buhay, bagamat ito ay isa sa ating mga pangangailangan upang mabuhay. May mas mahalaga pa sa salapi. Ito ay ang pananalig sa may kapal, pamilya at mga kaibigan. Sadyang may mga pagkakataong tayo'y sinusubok kung hanggang saan ba natin kayang sambahin ang kayamanan, kung ipagpapalit ba natin ito sa pagmamahal. Kagaya nga na nangyari kay Aling Rosa. Sa bandang huli na pagtanto rin niya na ang tunay na kayamanan sa mundo ay hindi ang salapi. Sina Mauro at Amelita ang magandang halimbawa sa mga guro upang magising ang kanilang mga kaisipan, nagisingin ang kanilang nayon upang bumalikwas at harapin ang pagpapaunlad sa kanilang pamayanan. Ngayon, dumako naman tayo sa mga nobela sa kontemporaryong panahon. Panahon ng Kastila. May dalawang uri ng nobela sa panahon ng Kastila. Ang una, nobelang pangreliyon nagbibigay diin sa kabutiang asal. Ang pangalawa naman ay nobelang mapaghimagsik nagbibigay diin sa kalayaan, reforma, pagbabago at diwang nasyonalismo. Narito ang mga halimbawa sa panahon ng Kastila. Ang Noli Me Tangere at El Fili ni Jose Rizal na ang paksa ay patungkol sa himagsikan, doktrina Kristiyana ni Padre Juan de la Peña at Padre Domingo Niva na tungkol sa reliyon, Urban at Felisa ni Pedro Modesto Castro na tungkol sa kagandaang asal at reliyon, Barlaan ni Josepat ni Padre Antoni de Borja na tungkol sa reliyon, Ninay ni Padre Paterno, at ang panghuli ay ang bandido ng Pilipinas ni Graciano Lopez Jaina na tungkol sa paghihimaksikan. Ngayon, dumako naman tayo sa panahon ng Amerikano. Sa panahon ng Amerikano, nahahati ang nobela sa tatlong panahon. Panahon ng Aklat Bayan, panahon ng Ilaw at Panitik, at panahon ng makasariling pamahalaan. Ang nobela ay tumatalakay sa mga pagsain tungkol sa pag-ibig, paghihimaksik, buhay lalawigan at karanasan. Inilathala sa mga pahayagan ang mga nobela sa payugto-yugto o hinahati sa parte ang nobela sa mga kabanata. Si Lopez K. Santos ang ama ng barila ng Tagalog na nagsimula ng ganitong paglalathala. Narito ang mga halimbawa ng mga pahayagan. Ang Kapatid ng Bayan, Muling Pagsilang, Ang Ilaw, Kaliwanagan. Mga nobelang nailathala ng mga pahayagan. Una, Salawahang Pag-ibig ni Lope K. Santos. Pangalawa, Unang Bulaklak ni Valeriano Hernandez Pena na nailathala ang Kaliwanagan. Nene at Neneng ni Valeriano Hernandez Pena na nailathala ang Kapatid ng Bayan. Mag-inang Mahirap ni Valeriano Hernandez Pena na nilathala sa Muling Pagsilang, at ang panghuli, Sampaguitang Walang Bango ni Inigo Ed Regalado. Dumating ang panahon ng Ilaw Panitik, hindi naging maunlad ang nobela at nahalin ang mga nobelista na sumulat ng tula at maikling kwento. Mga nobela sa panahon na ito ay Mutyang Itinapon ni Rosalia Aguinaldo, Magmamani ni Teofilo Sanco. Noong panahon naman ng makasariling pamahalaan, bumaba rin ang uri ng nobela dahil sa pagkakahilig ng mga tao sa mga tula at maikling kwento at pagbabago ng panahon. At ang panghuli naman ay ang panahon ng Hapon. Sa panahon naman ng Hapon, hindi rin naging maunlad ang nobela dahil sa kakulangan ng materyales. Mga halimbawa ng mga nobela sa panahon ng Hapon. Nangunguna dito ang Tatlong Maria ni Jose Esperanza Cruz, Sa Lundo ng Pangarap ni Gervasio Santiago, Lumulubog ang Bituin ni Isidro Castillo, Sa Pula at sa Puti ni Francisco Soc Rodrigo.
Dito po nagtatapos ang aking report. Maraming salamat. Dumako naman tayo sa mga nobela sa kontemporaryong panahon. Unang panahon ay ang panahon ng Republika. 1,946 hanggang 1,972. Matapos ang ikalawang digmaang pangdaigdig at ang mga proklamasyon ng kalayaan ng Pilipinas noong 1946, sumibol ang mga nobelang may temang panlipunan, pampolitika at makabayan. Dito, yumabong ang mga nobela na ginawa para sa panlipunan, pampolitika at makabayan. Ito yung mga katangian ng mga nobela sa panahon na ito. Una dito, ang pagsusuri sa mga epekto ng digmaan. Gaya nga natin nabanggit, bago pa lamang natapos ang ikalawang digmaang pangdaigdig, dito maraming nobela ang tumatalakay sa epekto ng digmaan sa buhay ng mga Pilipino, tulad ng kahirapan, kawalan ng tirahan at trauma. Dahil nga maraming nawasak na bahay dahil sa digmaan, marami ang nawalan ng tirahan at bagkas sa kanilang mga isip ang tromang iniwan ng digmaan. Kaya dito, may gumawa ng nobela hinggil sa bagay na to. Pangalawa, ang pagpapakita ng suliraning panlipunan. Dito, idinatampok sa mga nobela ang kahirapan, katiwalian sa gobyerno at ang pagsisikap ng bansa sa muling pagbangon nito o pagsisikap ng bansa na bumangon. Dahil nga, bago pa lamang ang natapos ang ikalawang digmaang pangdaigdig, dito may gumawa ng nobela hinggil sa paano yung katiwalian sa gobyerno, yung mga kahirapan na dinadanas ng Pilipino sa panahon na yun, at paano nila pinagsikapan na makabangon muli. Pangatlo ay ang romansa at realismo. Bagamat may mga nobelang romantiko, madalas itong sinasamahan ng realismo upang ipakita ang tunay na kalagayan ng lipunan. So, nangangahulugan dito ay makatotohanan ang pagpapakita o paggawa ng nobela nito. Halimbawa sa mga nobela sa panahon na ito ay ang Dugo sa Bukang Liwayway na isinulat ni Rogelio Sicat, isang sikat na manunulat. Inilarawan sa nobela na ito ang buhay ng mga magsasaka sa San Roque at ang kanilang pakikibaka sa pang-aapi. Inilarawan ng nobelang ito yung buhay ng mga magsasaka sa panahon na yon sa San Roque at ang kanilang paano nila pinaglaban o paano sila nakibaka laban sa umaapi sa kanila. Isinalaysay dito ang hirap at paghihirap ng mga magsasaka at ang kanilang pagsisikap na makamit muli ang katarungan. Pangalawang nobela sa mga halimbawa na mababanggit ang Maganda pa ang Daigdig na isinulat inakda ni Lazaro Francisco. Ito'y tumatalakay sa mga suliranin ng mga magsasaka at ang kanilang paghangad ng katarungan sa lipunan. Tumatakbo ang kwento na to sa mga suliranin ng mga magsasaka at ang kanilang paghahangad ng katarungan sa lipunan. Ipinapakita dito ang mga hamon at kahirapan ng mga pagsasaka at ang kanilang pakikibaka para sa mas maayos na buhay. Pangatlo, ang ibong mandaraigdig. Mandaragit. Isinulat ni Amado V. Hernandez na sumusuri sa mga isyu ng panlipunan at politika sa Pilipinas matapos ang ikalawang digmaang pangdaigdig. Dito sa nobelang ito, nilalarawan ang karanasan ng mga Pilipino sa ilalim ng pananakop ng mga Hapon at pag-usbong ng kilusang komunista. Dito lumabas yung mga maraming rebelde, yung mga NPA, iba't ibang rebelde o iba't ibang grupo ng rebelde ang lumabas. Ito isinasalaysay dito sa nobela na ito ang pakikibaka ng mga gagawa at ang kanilang paghahangad ng pagbabago sa lipunan. Sa tatlong nobelang nabanggit natin sa panahon na ito, ang tatlong nobelang ito ay may tuturing na mga mahalagang akda
sa panitikang Pilipino dahil sa kanilang paglalarawan sa mga suliranin at nakaranasan ng mga Pilipino, partikular na ang mga magsasaka at manggagawa. Ito'y nagsisilbi rin na refleksyon ng kasaysayan at kultura ng Pilipinas. Ngayon dumako tayo sa panahon ng bagong lipunan. Panahon ng bagong lipunan, 1972 o kasalukuyan. Sa panahong ito, ipinatupad ng dating Pangulo ng Pilipinas, si Ferdinand Marcos Sr., ang Batas Militar 1972 o tinatawag nilang martial law. Kaya maraming manunulat ang nagkakaroon ng limitasyon sa kanilang mga pahayag, gayunpaman nagpatuloy sila at hindi ito naging hadlang para sa kanila ang pagsusulat ng mga nobela at naglalarawan ng kalagayan ng bansa. Dito, may maikling background lamang. Pinagbawalan sila na sumulat o gumawa ng kwento hinggil sa nangyayari sa bansa dahil nga natatakot sila na bulgar malaman ng ibang bansa ang nangyayari sa Pilipinas. Gayunpaman, hindi ito naging hadlang sa mga manunulat upang gumawa ng nobela. Kahit na ito'y limitado o patago, sila ay nagsisikap na gumawa ng nobela hinggil sa nangyayari sa bansa. So, dito sa panahon na ito, ang katangian ng mga nobela ay ang una dito, pagtuligsa sa autoritarismo. Dito maraming nobela ang sumasalamin sa mga pang-aabuso ng gobyerno sa ilalim ng batas na militar. Lalong-lalo na sa panahon na yun, yung mga sundalo na nangaabuso sa kanilang kapangyarihan. Sapagkat pag sinawag nating batas militar o martial law, ito ay ang namumuno dito ay ang mga sundalo. Lalo partikular sa Holo, dati, na kwento ng aking lola, kung gaano ang papahirap sa panahon na yon ng mga militar sa mga sibilyan. Pangalawa dito, pag-usbong ng feminismo at alternatibong pananaw. Dito napapansin ng pagdami ng mga babaeng manunulat na nagbibigay pansin sa isyu ng kababaihan. Sapagkat dati din, dahil sa pang-abuso sa kamangyarihan, marami silang nire-rape, winawalang hiyang. Lalo partikular sa Holo, dati, na kwento ng aking lola, kung gaano ang papahirap sa panahon na yon ng mga militar sa mga sibilyan. Pangalawa dito, pag-usbong ng feminismo at alternatibong pananaw. Dito napapansin ng pagdami ng mga babaeng manunulat na nagbibigay pansin sa isyu ng kababaihan. Sapagkat dati din, dahil sa pang-abuso sa kamangyarihan, marami silang nire-rape, winawalang hiyang babae, o nire-rape nilang babae na yun, dahil sa kanilang kapangyarihan, dahil sa kanilang nabigay sa kanilang kapangyarihan, ay inabuso nila ito. Pangatlo, postmodernismo at experimental na panitikan. May mga manunulat na sumusubok ng mga bagong estilo ng pagsusulat tulad ng paggamit ng stream o consciousness. Halimbawa sa mga nobelang ito ay ang dekada 70s. Ito ay isinulat ni Luhalhati Bautista. Inilarawan nito ang buhay ng isang pamilya Pilipino sa panahon ng batas militar at ang kanilang pakikibaka sa pagbabago ng Pilipinas o pagbabago ng lipunan. Dito, sa nobelang ito, ginawa ito upang ipakita kung gaano o paano ang sitwasyon ng bansa sa panahon na yon sa ilalim ng batas militar o martial law. Pangalawa dito ay ang gapo ni Akdani Luhalhati Bautista. Parehong akda na gumawa ng dekada 70. Ito'y tumatalakay sa mga epekto ng presensya ng base militar ng Estados Unidos sa Olongapo sa buhay ng mga Pilipino. Hanggang ngayon, hindi nabubura ang tawag sa gapo o Olongapo na tinatawag nilang
anak ka ng gapo. Dito, tumatak sa mga utak ng mga tao kung galing kang gapo ay anak ka ng pasintabi lang ng isang putang babae. Sapagkat sa panahon na yon, maraming mga maiitim na negro na sundalo ng Estados Unidos ang mga nagpangasawa ng mga babaeng Pilipina. Ginagamit nila ang mga babaeng Pilipina sa panahon na yon, kaya nga tinatawag silang anak ka ng gapo. Yung kwento na to ay patungkol sa mga bagay na yon. Patlo, ang bata-bata paano ka ginawa. Makikita natin ito pa rin sa YouTube, ang movie na to. Ang nobelang ito ay ginawang movie na isinulat din ni Nuhalhati Bautista na sumusuri sa mga isyu ng kababaihan, pagiging ina at ang mga hamon ng isang modernong pamilya sa lipunang Pilipino. Pangapat ay ang Bob Ong. Ito ay sinulat ni Bob Ong, isang autobiographical na nobela na may halong katatawanan. Inililahad nito ang mga karanasan ng mga akda mula sa pagkabata hanggang sa pagtanda. Ito'y pa rin ay nakalagay o mapapanood natin sa YouTube na pinangungunahan ni Jericho Rosales. Itong kwento na to ay parang kwento ng isang bata no kung paano yung pagsubok niya sa buhay, paano siya nagsimulang mag-aral hanggang sa natapos siya, hanggang sa naging guro siya, at mahaba pa. Makikita natin sa YouTube. Pangapat dito ang ilustrado. Akda ni Miguel si Huko. Isang nobelang nagwagi ng mga parangal. Ito ay nagsasalaysay ng paglalakbay ng isang batang manunulat na naghahanap ng katotohanan tungkol sa buhay at kamatayan ng kanyang mentor. Ang mga pabalat na ito ay nagbibigay ng visual na representasyon ng mga nobelang nabanggit ng mga maraming makatulong sa iyong pag-unawa at pagpapahalaga ng mga akdang ito. Bilang panghuli, sa konklusyon ng ating talakayan, ang mga nobela sa kontemporaryong panahon ay patuloy na nagbabago ayon sa kalagayan ng lipunan. Mula sa makabayang tema ng panahon ng Republika, lumipat ito sa kritikal na pagsusuri ng diktadura sa panahon ng bagong lipunan. At hanggang sa kasalukuyan ay bumabagtas ito sa iba't ibang genre tulad ng postmodernismo, realismo at politika ng panitikan. Maraming salamat sa lahat sa